Oh, what's up mga kabayan? Magandang araw sa inyo. Mayroon na naman tayo pag-uusapan ditong video. Kung nakita ninyo sa ating title, ikita ninyo mga kabayan. Ito kasi ang mahirap, no? Nananahimik na kasi yung matanda doon sa Davao. Ginulo pa nila mga kabayan. Nananahimik na eh. Ay, ito ngayon, nung nagpalabas ang ating dating Pangulo ng mga pinirmahan na yan, yung mga documents na walang pinirmahan na walang mga naka-indicate na value, ay nagulantang sila mga kabayan. Nagulo-gulo sila. Ngayon, kita ninyo, pera na, naging bato pa. Nabulilyaso mga kabayan ang plano nito ni Nabungit. Kita mo yan? Ngayon mga kabayan, ikarag ang paa ni Bungit at ng kanyang mga kasamahan kung paano nila lulutasin itong issue na to mga kabayan. Kahit pa maggawa sila ng panibagong issue na naman patungkol dyan sa war on drugs na yan mga kabayan na dinidinig ngayon sa Congress, ay mukhang mahirap itong mga kabayan na tabunan, kasi ito'y budget ng pondo to ng 2025 ng mga Pilipino mga kabayan. Napakahirap nitong tabunan ng panibagong issue. Nako, tunay na rin si Bungit mga kabayan, mukhang mapapagang ma-impeach mga kabayan. At saka pakinggan natin itong sinasabi na to ng GMA. Pakinggan natin na rin balita na rin. Pinahahanapan na ng budget ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga ahensya na nawalan o nabawasan ng pondo sa ipinasang 2025 national budget. Mailan ding pondo na pinababalik naman ng Pangulo sa original nitong pinaglaanan. Kita mo mga kabayan, tapos na ang deliberation ng pondo, napermahan na mga kabayan, kahit mga blanco, nasagaan na mga kabayan. Ngayon ipapaguhin na naman. Ay kita mo mga kabayan, talagang may anomalya. Talagang dito mga kabayan ay lumalabas na may anomalya ang pinropose na budget, no, na nangyari dyan sa BICAM, na naipasa mga kabayan. Kasi bakit mga kabayan ipababalik at ngayon lang nila ulit re-revisahin kung kailang tapos na at napermahan, di ba mga kabayan? Sabi nga ni Ping Lacson, okay lang sana kung yan ay draft pa lamang, no? Pero yung kasing naging issue mga kabayan ay final na, na-review na, napermahan na mga kabayan, yung BICAM na yan. Tapos blanco, tunay naman na pinagluloko tayo nito mga kabayan. Kita mo, sana mag-file na ng case, no? Itong si Congressman Ungab at saka si PRRD. Nang ma-shoot na ito mga kabayan sa banga. Nang matigil na yan, tuloy natin. Tutok si Ivan Mayrina. The original budget can be described as suboptimal. We are working to make it optimal once again. Patuloy na pinupulong ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang mga departamento para hanapan ang mga programang nawalan o di kaya nabawasan ng pondo sa pinirmahan niyang pinal na bersyon ng 2025 national budget. Sa pulong niya sa Department of the Interior Local Government kanina, nakita mahigit 1 bilyong piso na wala sa ilang priority projects tulad ng Information Technology o IT program. Kita mo mga kabayan, ngayon lang niya to nakita. Akala ko ba'y binusisi ito ng departamento ni Bungit mga kabayan. Bakit ngayon lang niya to nakita kung kailan tapos na at napirmahan na may ganyan palang problema? Di ba mga kabayan? Sabi nga ni Manuel mga kabayan, minadali mga kabayan. PNP National Police Clearance System at bagyan drug-related integration at generation system. At kapuna-puna kung saan daw inilaan ang mga pondo. Nilagay nila halos 1 billion sa all-terrain amphibious rescue vehicles for Region 5. Specific yan to Region 5. At naglagay sila ng additional 500 million pesos sa intelligence fund. Pinababalik daw ng Pangulo ang mga inilipat na pondo sa orihinal na paglalaanan. Ang 500 million pesos sa Intel Fund, pinalilipat daw para sa isang integrated 911 system sa buong bansa. Kapag nais sa katuparan ng proyekto, makakaresponde mga pulis o bumbero sa anumang emergency sa loob ng 3 minuto. Maganda mga tinutukoy na layunin na ehekutibo sa paggawa ng paraan para hanapan ng pondo mga tinanggalan ng mga kongresista sa ipinasang GAA. Pero paano ito gagawin? Ngayon nakatakda sa GAA na isa ng ganap na batas kung saan nilalaan at kung magkano ang pondo sa bawat linya nakasaad dito. Sagot ng DILG rito ang isang linya sa veto message ng Pangulo. In the exercise of the budget execution function vested upon the executive branch, it is understood
that the increases in appropriations and new budgetary items introduced by the Congress in the budget shall be subject to the national government's cash programming, observance of prudent fiscal management, applicable budget execution rules and procedures, and approval by the President based on the program's priorities of the government. Kita mo mga kabayan, gumulo. Kasalanan to ni PRRD mga kabayan, no? Okay na sana mga kabayan, pera na. Naging bato pa mga kabayan. Yan ang sinasabi natin. Ano? Talagang magulo yung budget na yan mga kabayan, kasi nga may mga pirma na, sabi nga ni Pinlacson ay talagang may problema mga kabayan. Yang pinasa na yan sa BICAM at naging batas na mga kabayan, naging final na kasi napirmahan na ni Bungitin, nakapagbito na nga mga kabayan. Ang tanong mga kabayan, yung batas na yan na ipinasa ng magaling nating Pangulo, paano niya ngayon babaguhin yan, 'di ba? Paano niya ngayon re-revisahin yan? Nasa batas na. Tapos mga kabayan, ang sinasabi natin, gusto nilang mekanikuhin ang budget for 2025. Ayan na mga kabayan, kung hindi pa lumabas si Congressman Ungab at pinahayag doon mga kabayan sa podcast, paano natin malalaman na talagang totoong may supply, no? Matagal nang tinatalakay ito mga kabayan ni Kated Pailon, marami na siya mga parinig doon, ay wala mga kabayang naniniwala, ay ito na mga kabayan, diba? Sa presidente na mismo nang galing, magkakaroon sila ng panibagong revisa at maghahanap ng pondong ilalagay doon sa mga pinagtatanggalan na pondo mga kabayan. Paano niya kukunin niyo at babaguhin? Ibatas na. Magulo to mga kabayan. Mukhang talagang matindi ang mangyayaring mikos-mikos dito mga kabayan, no? Nagagawin diyan sa pondo para sa 2025 budget mga kabayan. Mukhang may mga malalaglag dito mga kabayan sa mga tatakbo sa darating ngayong eleksyon, no, ng midterm election. Ay kulang ang pundo mga kabayan, nabulilyaso sabi nga ni mga kabayan ng isang vlogger, ay pera na, naging bato pa. Nananahimik na kasi mga kabayan si PRRD sa Davao, ginugulo pa na rin mga crooks, no? Si BP Sara nagtatrabaho ng matino, binubulabog din ng mga are. At ito si Dan Fernandez ay may panakot na pipirma na daw mga kabayan yung impeachment complaint. Okay, kita mo yan. Kahit pa rin mga kabayan pumirma, lalong gugulo mga kabayan. Itong si Colonel Grijaldo, kalilip lang nung contempt order, na-contempt na naman mga kabayan. Kita nyo kung paano power tripping na naman itong mga tulonggis na crooks na to mga kabayan. Naghahamon pa to si Barbers, bakit din niya hamunin mga kabayan doon sa labas ng Congress na magkaalaman kung sino ba yung matigas talaga. Siya mga kabayan, hanggang dito na muna ulit yung video natin at see you sa susunod na video.